may napansin ang isang babae na kakaiba habang sakay ng eroplano. Matagal na silang nakalipad, ngunit lumilipad pa rin sila sa ibabaw ng napakalawak na kagubatan. Bago pa man niya matanong sa flight attendant kung kailan sila bababa, bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa labas ng eroplano, at pagkatapos ay biglang tumigil ang propeller. Nang mga sandaling iyon, nagkagulo na rin sa loob ng cockpit, nawala kasi ang signal ng GPS. Matagal nang nawala ng gabay ang eroplano at para ng isang walang ulo. Naubos na rin ang gasolina, at ang tanging pag-asa nilang radyo ay walang sumasagot. Dahil sa kawalan ng pag-asa, kinuha na lamang ng kapitan ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record ng kanyang huling mensahe. Cordelia, aking sinta, ako ito. Pagkatapos ay nagsimulang bumagsak ang eroplano nang walang kontrol. Sa takot, kumapit ang lahat sa kanilang mga upuan at patuloy na nanalangin. Ngunit mabuti na lang at dating sundalo sa Russian Airlines ang kapitan. Hindi lang matagumpay na napasama ang eroplano, kundi napakahusay din ang kondisyon ng cabin ng mga pasahero. May kaunting mga sugat lang ang mga tao at wala namang malubha, pero ang flight attendant na hindi pa nakakaupo ay nabali ang leeg dahil sa malakas na pagyanig. Nabali ang leeg, wala ng pag-asa. Pagkatapos ay tumayo ang lahat para tingnan ang kalagayan ng kapitan. Pero nang mabuksan ang pinto, nakita nilang may saksak na sanga sa dibdib nito. Malinaw na nasa bingit na ito ng kamatayan. Habang nag-uusap ang ilan kung paano ililigtas ang kapitan, biglang nagsimulang umusok ang dating nasirang engine, at agad itong sumabog at hindi na makontrol. Pag-amoy ni Away ng usok, agad niyang binuksan ang pinto ng bodega, at sunod-sunod na silang tumakbo para makatakas. Samantala, ang dalawa sa loob ng cockpit ay hindi na ininda ang sugat ng kapitan. Marahas nilang tinanggal ang puno ng kahoy na nakatusok sa dibdib nito. Doon na nila nailigtas ang kapitan. Samantala, ang unang tumakbo palabas na si Away ay hindi nag-isip na apulahin ang apoy, kundi nagmamadaling binuksan ang kompartamento ng bagahe para hanapin ang kanyang mga gamit. Mabuti na lang at may mga taong makatwiran pa sa eroplano. Nakuha ni Ana ang fire extinguisher at agad na dumating para mapatay ang malaking apoy. Kahit hindi niya maintindihan kung anong gamit sa malita ni Away ang napakahalaga, wala na rin siyang panahon para mag-isip pa. Sa oras na ito, bukod sa flight attendant na namatay sa aksidente, 9 na tao pa ang natitira sa lugar. Para silang mga langaw na walang ulo, hindi nila alam kung nasaan sila. Walang signal sa loob ng gubat, kaya naman, wala ring signal ang mga cellphone at GPS. At ang mas nakakamatay, sobrang init. Kaya naman hindi mapigilan ang pag-ubo ni Kuya Mataba dahil sa dati niyang sakit. Agad namang inabutan ng tubig ni Ate Mataba ang asawa. Pero pagkahigop niya ay napagtanto niyang kailangan niyang magtipid. Ngunit ang positibong si Fat Sister ay naniniwalang alam na ng mga opisyal ang pangyayari. Marahil ay papunta na ang mga rescuer. Ngunit ibang-iba naman ang iniisip ng iba. Naniniwala si Ana na mahihirapan ang mga rescuer na mahanap ang lugar na ito sa maikling panahon. Kailangan muna nilang maghanda ng husto. Pagkatapos ay balak niyang ilipat ang bangkay ng flight attendant sa labas, para hindi ito mabulok dahil sa init at makahawa sa lahat. Nang makita ito ng babaeng may blonde hair, natakot siya at nagtago sa dibdib ng kanyang kasintahan. Subalit di kalaunan ay nakarinig siya ng kaunting kaluskos sa kagubatan. Agad siyang lumingon ngunit wala siyang nakita. Tanging ang mga nalalagas na dahon ng tila kakaiba sa lugar na iyon. Nang mga oras na iyon ay nagsimulang ayusin ni Ana ang mga natitirang gamit. Natakot si Fat Sister na baka magtago ito kaya't lumapit ito sa ilalim ng pagkukunwaring tutulong upang mabantayan siya. Ngunit dahil dito ay nagkaroon ng pag-aalinlangan si Ana sa kanya. Sa wakas ay nagising na rin ang kapitan mula sa pagkawala ng malay. Ang kakaiba ay ang unang sinabi niya. Ani ay sinasabi niyang hindi niya kasalanan ang pagbagsak ng eroplano. At humingi siya ng tulong noon. Pero dahil walang sumagot, hindi niya alam kung may tumanggap ba ng kanyang panawagan. Nakitang lubhang nasasaktan ang lalaki. Dali-dali namang pinakiusapan ni Lauhei ang may salamin, na isang doktor, na suriin ang mga sugat nito. Sino ang nagsabi sa yung doktor ako? Kasi noong namatay ang flight attendant, ang may salamin lang ang kusang nagsabi na bali ang leeg nito. At ang ganoong ka-ekspertong mga termino ay kadalasang alam lang ng mga doktor. Dahil dito, napilitang aminin ng lalaking may salamin na dati siyang doktor. Pagkatapos ay sinimulan na niyang suriin ang sugat ng kapitan. Sa ngayon, wala siyang panloob na pagdurugo na nagdudulot ng pag-agaw ng kanyang katawan. Kaya naman tiyak na hindi tinamaan ang mahahalagang parte ng katawan niya. Kung gayon, ang dahilan ng mabilis niyang paghinga ay ang pagka-compress ng baga na nagdudulot ng pneumothorax. Kaya mo bang oprahan
Ang pneumothorax ay maaaring maging sanhi ng kanyang kamatayan. Pero sa ganitong kondisyon na walang mikrobyo ang operasyon, ang impeksyon ay tiyak na ikakamatay niya. Katahimikan ang sumunod pagkatapos marinig iyon. Wala silang nagawa kundi ang manatili at maghintay ng pagdating ng tulong. Nang mga sandaling iyon, nagsalita si Old Black, mahaba ang gabi, maaari raw magpakilala ang lahat, para naman daw kung sakaling may mangyari na katulad ng kay Kapitan, ay may makatutulong. At siya na mismo ang naunang nagpakilala. Isang investigador daw siya ng kumpanya ng seguro. Maraming tao ngayon ang sadyang nagdudulot ng aksidente para makapanloko sa seguro. Kaya ang tungkulin niya ay hanapin ang mga kakaibang pangyayari sa aksidente, para maprotektahan ang ari-arian ng kumpanya ng seguro. Ito rin ang dahilan kung bakit maingat niyang napansin ang background sa salamin. Tapos na ang kanyang trabaho sa biyahe at balak na niyang umuwi para mag-ulat. Pagkarinig nito ay nagbiro ang lalaking may salamin. Baka dahil may natuklasan si Old Black na sekreto na dapat itago, kaya gumawa ang kalaban ng aksidenteng ito para mapatay siya sa plane crash. Ngunit natawa si Lauhey at sinabing nagsumite na siya ng report bago pa siya umalis. Kahit na ganun, huli na ang lahat. Ang babaeng may blonde na buhok at ang asawang si Kuya Jay ay mga bagong kasal. Pauwi na sila galing sa kanilang honeymoon. Samantalang sina Kuya Mataba at Ate Mataba naman ay mayroong maraming motel. Matagal na silang financially free. Kaya naman, naglalakbay sila sa buong mundo para magsaya. Sumagot si Ana at sinabing siya rin ay naglalakbay sa buong mundo. Pero ayaw niyang pag-usapan ng matagal ang tungkol sa trabaho niya. At pinagbilinan pa niya ang lahat na huwag nang magtanong-tanong pa. Mukhang nag-iinit na ang usapan. Agad na nagsalita si Salamin at sinabing dati siyang doktor. Pero dahil sa isang medical malpractice, binawi ang lisensya niya. Ngayon, nag-i-import at nag-e-export siya ng medical equipment sa Guatemala. Panghuli na si Away na kakaiba ang kilos. Sinabi niyang baguhan pa lang siyang wrestler. Ang malita ay naglalaman ng mga damit at props. Dahil ang maskara at kasuotan ang siyang katauhan ng isang wrestler. Kaya naman ginawa niya ang lahat para mailigtas ang mga iyon. Sinabi ni Old Black na delikado ang sitwasyon. Dahil sa trabaho, naging maingat siya sa kanyang mga iniisip. Sinuri niya noon ang eroplano at nalaman niyang hindi gumagana ang GPS. Baka hindi alam ng mga rescuer kung saan sila bumagsak. At may mga mapa pang papel pa sa tabi ng co-pilot. Dahil basta nawala ang navigation kaya siya pumili ng alternatibong ruta. Pero kung ganoon, may isa pang katanungan. Iyon ay, ang ruta ng eroplano ay karaniwang nakaplano na. Para makatipid, ang mga airline ay naglalagay lamang ng sapat na gasolina para sa biyahe. Bakit kaya pinasok pa ng kapitan ang alternatibong ruta kahit alam niyang kulang ang gasolina? Magaling mag-analise si Old Black, ngunit hindi niya alam na nagdududa na sa kanya ang babaeng may blonde na buhok. Kinausap niya si Old Black kung saan niya nakuha ang mga impormasyong iyon. Ipinaliwanag ni Lauhey na biglang nagliyab ang makina pagkatapos ng pagbagsak ng eroplano. Kung may natitirang gasolina sa loob, sumabog na sana ang eroplano at nagkawatak-watak, kaya naman napagpasyahan niya na wala ng gasolina ang kapitan kaya pinili nitong mag-crash landing. Tumango ang lahat nang marinig iyon. Pansamantalang nawala ang hinala sa kay Lauhey. Pero para lubos na maunawaan ang intensyon ng kapitan, kailangan pa rin siyang tanungin mismo. Ngunit ang kapitan ay nasa kritikal na kondisyon na ngayon. Kaya naman muling nagmungkahi si Lauhey na oprahan siya ni Iwer. Pero pagkatapos marinig ay agad din siyang tumanggi, at pinagtanungan kung bakit lahat ay sumusunod kay Mang Itim. Pero bago pa man mag-away ang dalawa, agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ang sinabi ni Ana. Dahil nakakita siya ng bakanteng lupa sa kalapit na bundok, at balak akyatin ang tuktok para tingnan kung makaka-receive ng signal. Sinabi ni Mang Itim na gabi na, kung gusto nilang subukan ay bukas na lang silang lahat magsasama-sama. Sinabi ng lalaking may bigitay na hindi niya kaya. Dahil nagkaroon na siya ng sakit sa puso, at ang gamot niya ay sapat lang sa 6 na araw. Muling umubo ang kapitan, narinig iyon ng lahat. Hindi napigilan ng babaeng may blonde na buhok ang pagsaway sa mga kasama dahil sa pagiging walang puso. Pagkatapos ay tumakbo siya para tulungan ang may sakit, hindi na nakatiis ang lalaking may salamin. Paulit-ulit niyang sinabi na kahit gusto niyang tumulong ay hindi niya kaya dahil wala silang mga gamit pang operasyon. Hindi ko inaasahan na may kutsilyo pala si Fat Brother na nakuha sa bulsa niya. Gamitin mo ito. Mukhang hindi itinago ni Glasses ang pagiging doktor niya noon. Dahil sa ginawa niya, matagumpay na naoperahan ng kapitan ang pasyente. Dahil sa takot, nagtago sa loob ng eroplano ang babaeng may blonde na buhok at ang kasintahan niya. Ngunit biglang umilo ang ilaw at may aninong dumaan sa labas ng bintana. Pero nang pilitin niyang makita ng malinaw, wala na siyang nakita. Sa palagay ni Kuya Gia, sobra lang siyang kinabahan kaya naghahalucinate. Samantala, habang umiihi si Away, pinag-aaralan ng mag-asawang mataba ang malita niya.
naniniwala pa rin ang matabang babae na may tinatago ang lalaki. Kaya naman sinabihan niya ang asawa niyang magbantay. Pagkatapos ay dali-daling lumapit para buksan ang maleta. Ngunit dahil nakalock ang maleta, wala rin siyang nagawa. Mukhang nagkakaroon na ng tensyon sa pagitan nila. Magkakasama silang nagdududa sa isa't isa. At nangyari nga ang inaakala nila. Habang natutulog na ang lahat ng gabing iyon, isang anino ang lumapit sa kapitan, may dalang damit, at pinagpupumilit na tinakpan ang ulo nito hanggang sa ito'y mamatay. Kinaumagahan, nang matagpuan na nila ang kapitan, wala na itong buhay. Akala ng lahat, namatay ito dahil sa impeksyon. Si Salamin lang ang nagtataka, dahil walang bakas ng impeksyon sa katawan ng kapitan. Ito ang pinaka-in-demand na serye sa Amerika ngayong taon na nakapagpagulo ng isipan. Ang 9 na bangkay sa morgue ng Mexico. At ang nakakapangilabot dito ay, nang matagpuan sila ng militar pagkaraan ng 9 na araw, hindi lang sila mga malamig na bangkay, kundi dapat sana ay may 10 pasaporte at 10 pasahero. Pero 9 na bangkay lang ang natagpuan. Sino nga ba ang pumatay sa kapitan ng eroplano? At siya ba ang nawawalang nakaligtas? At paano siya nakaligtas sa mapanganib na kagubatan? Ang mga palaisipan na ito ay masasagot lamang ng mga susunod na pangyayari. Kinaumagahan na. Dahil sa init, ang bangkay ng kapitan ay unti-unting nabubulok na. Kaya naman inutusan ni Mang Itim si Salamin na ilipat ito. Ngunit hindi nila napansin na nahulog ang cellphone ng kapitan habang binubuhat nila ito. Nang makita ni Kuya Gia ang pangyayaring ito ay agad niya itong kinuha at itinago. Nagtataka pa ang babaeng may blonde na buhok kung bakit kinuha ng boyfriend niya ang bagay na iyon. Ngunit si Kuya Gia ay nagbigay na lamang ng palusot. Pagkatapos ay nagsinungaling siyang may sakit sa tiyan. At pagkatapos ay nagpunta siya sa masukal na kagubatan dala ang tissue. Habang walang tao sa paligid, itinago ni Kuya Gia ang kutsilyo. Pagkaalis ni na Old Black, malupit niyang pinutol ang daliri ng kapitan gamit ang kutsilyo. Pagkatapos ay nagtago siya sa isang sulok at ginamit iyon para i-unlock ang telepono. Lumalabas na magnanakaw pala ito at balak magnakaw ng pera ng kapitan. Pero ang pag-transfer ng pera ay nangangailangan ng double verification gamit ang fingerprint at password. Kaya't ang lahat ng pagsisikap niya ay nasayang lang. Sa huli, dali-dali niyang itinapon ang naputol niyang daliri at bumalik sa mga tao. Samantala, nakapagsisimula ng mag-ayos ng gamit si Ana nang may makita siyang isang kahon na parihaba ang hugis. Pagkakita noon ni Fat Brother, dali-dali siyang lumapit para kunin iyon. Sinabi pa nitong gamit sa pag-eehersisyo lang daw ito kaya hindi na kailangang buksan ang kahon. Pero bago pa man makasagot si Ana, nagmamadaling pinauwi na ng matabang babae ang asawa niya. Dahil naalala niya ang isang nakakatakot na katotohanan. May kapitbahay daw kasi siya noon na inundayan ng asawa at namatay sa kama. At ang itsura ng kapitbahay niya ay eksaktong kapareho ng itsura ng kapitan. Namumutla at namumula ang mga mata. Kaya naman sigurado siyang pinatay ang kapitan. Pero bakit nga ba kailangang patayin siya? Ni hindi rin masabi ni Fat Sister noon. Ngunit habang nagsasalita siya, may narinig siyang kaunting ingay mula sa kakahuyan sa likuran niya. Ngunit nang lumingon siya, wala siyang nakita. Natakot siyang may nakikinig kaya ipinikit na lang ni Fat Sister ang bibig niya. Sa kabilang banda, pagkatapos mag-ayos ni Ana, umupo siya sa tabi ng babaeng may blonde na buhok. Sinadya niyang alamin ang pinagmulan ng lahat, ngunit habang nagkukwentuhan, hindi niya sinasadyang matuklasan ang kakaiba sa babaeng may blonde na buhok. Hindi lang niya alam ang mga sinabi niya, at ang mga nangyari sa kanya sa panahong ito ay masasabing mahiwaga. Ipinagamot pala siya sa isang kasino, isang mayamang dalaga. Nagkataon at nakilala niya at naging malapit kay Kuya Jay, ang driver ng isang mamahaling sasakyan. Pagkatapos ng isang mabilisang pangyayari, nagdesisyon silang magpakasal at mamuhay ng magkasama. Kaya sumakay sila sa eroplano para sa kanilang honeymoon. Si Ana ay nanahimik na lamang at binasbasan sila. Hindi tulad ng 5 tao na naghintay na lamang ng tulong. Ang 3 iba pa ay kusang kumilos. Tinanggal nila ang GPS ng eroplano. Kahit na pagkatapos itong suriin ay hindi naman ito nasira, kailangan pa rin gumawa ng panibagong antena na sapat ang haba para gumana ito. At kailangan din itong ilagay sa mataas na lugar para makatanggap ng signal. Mabuti na lang at natuto si Away ng pag-aayos ng mga gamit sa elektrisidad mula sa kanyang ama. Kaya madali niyang magagawa ang antena. Kaya naman pinlano nilang pumunta sa mataas na lugar paglubog ng araw. Dahil masyadong mainit ang araw sa tanghali, nag-iingat ng lakas ang lahat at mahimbing na natulog. Ngunit may narinig na kakaibang ingay ang babaeng may gintong buhok. Pagmulat niya ng mga mata, may nakita siyang taong sumisilip sa kailaliman ng gubat. Ngunit paglingon niya, biglang nawala ang anino. Nawala rin ang 2 bagay kasama nito. Una, ang gamot sa sakit sa puso ng matabang lalaki. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sa gamot na iyon. Pangalawa,
ang mga gamit sa loob ng eroplano. Nang mag-inventory si Ana, napansin niyang mas marami pang nawala kumpara kaninang umaga. Halatang may kumuha ng palihim. Pagkarinig ni Mang Itim, agad niyang binalutan ng alambre ang kabinet. Napagpasyahan niyang buksan na lang ito kinabukasan kapag ipamahagi na ang mga gamit. Dahil dito, naniwala si Ana na mapagkakatiwalaan si Mang Itim. Ngunit nanatili pa rin ang pag-aalinlangan niya sa sinabi nitong investigator siya. Kaya naman, kusang inamin niya ang kanyang trabaho bilang camera woman. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang mga kuha. Ang kusang pagkilos na ito ay nagdagdag ng tiwala kay Ana si Mang Itim. At ito ay naging mahalaga sa mga susunod na pangyayari. Mabilis na lumipas ang oras habang sila'y nag-uusap hanggang sa paglubog ng araw. Agad na nagsimula ang pag-akyat ng lahat patungo sa tuktok ng bundok. May nakakita ng mga matingkad na kulay na mushroom sa daan. Nais nilang pumitas at kainin ang mga ito. Ngunit pinigilan sila ni Ana dahil sa kanyang karanasan. Orihinal, ito ay isang uri ng nakal-alasong kabute na tinatawag na anghel ng pagkawasak. Kapag nataman ka lang ng konti, agad kang maglalaway. Dahil hindi nakainom ng gamot si Kuya Mataba, hindi siya pwedeng mag-ehersisyo ng matindi kaya nanatili siya roon. Pero ayaw din naman niyang maging pasaway. Kaya kinuha niya ang misteryosong kahon at umalis na sa lugar na iyon. Samantala, nakakita si Kuya Jay ng isang maliit na lawa. Agad niyang tinawag ang lahat para pumunta roon. At dali-dali niyang hinubad ang sapatos at medyas. Balak niyang sumisid at lumangoy ng malaya. Mabuti na lang at napigilan siya ni Away na dumating. Mapanganib ang mga ganitong natural na batis. Sino ang nakakaalam kung anong nakakatakot na nilalang ang lalabas doon? Pagkatapos ay inihagis niya ang sapatos ni Kuya Gia. Di inaasahan, sa sumunod na segundo, ang sapatos na nakalutang sa tubig ay biglang hinayla pababa. Malinaw na may malaking nilalang doon. Ngunit sa oras na iyon, isang putok ng baril ang narinig mula sa kampo. Agad na bumalik ang lahat nang makita iyon. Nakita kasi ni na Fat Bro na nagsisikap ang iba. Kaya naman kinuha na rin nila ang mga baril sa mahiwagang kahon at nangaso roon. Ubos ang oras dahil sa pabalik-balik, unti-unti na rin dumidilim. Hindi na angkop ang pag-akyat sa bundok at paglalagay ng mga gamit ngayong araw. Kaya naman bumalik na lang sila sa kampo at kumuha ng mga gamit. Sa tulong ni Ana, nagawa nilang buksan ang fire extinguisher at makuha ang tubig. Pagkatapos, matagumpay nilang na-distill at napurong ang malamig na puting alak. Ngayon, hindi lang sila may sapat na supply ng tubig, kundi nakakain pa sila ng masarap na handaan ng karne ng unggoy dahil kay Fat Bro. Pero ang totoo, hindi maganda ang lasa. Di kinaya ng maarte at nasanay sa magandang buhay na babaeng may gintong buhok ang pagkain na ito. Kaya binigay niya ang kanya kay Fat Bro. Habang kumakain, kinuwento ni Old Black kung paano muntik nang magkaroon ng gulo si Fat Bro dahil sa baril. Parang sinasabi niya na hindi rin maganda ang laman ng kahon ni Away. Nang marinig ito ng lahat, mariing hiniling din nila kay Away na sumailalim sa pagsusuri. Dahil dito, kinailangan ni Away na tanggalin ang susi sa kanyang leeg. Di inaasahan, maskara pala ang laman nito. Nang dahil dito, nakahinga ng maluwag ang lahat. Nawala na ang hinala kay Away. Dumating na rin naman agad ang oras ng pagtulog. Wala namang nangyaring hindi inaasahan ngayong araw. Si Mang Balbas lang ang nakaramdam ng kaunting discomfort sa katawan. Akala niya'y dahil iyon sa pag-aalis ng gamot na kanyang iniinom. Kaya naman, hindi na niya ito inisip pa at mahimbing na natulog. Ngunit hindi napansin ng lahat ay, may taong nakatagpo ng isang satellite phone sa mga palumpong. Matapos itong tawagan ay may ibinulong siya sa isang babae. Malinaw na mayroon silang sikretong itinatago sa isa't isa. Sumapit ang ikatlong araw ng umaga. Nagising ang lahat dahil sa isang sigaw na may halong iyak. Nakita nilang si Fat Brother ay walang malay at naglalaway. Dali-daling gin-icing ni Ana si eyeglasses. Di inaasahan, matapos siyang suriin. Napag-alaman niyang food poisoning ang dahilan ng karamdaman ni Fat Brother. Ang pagsusuka gamit ang asin lang ang posibleng makalunas sa kanya. Naalala ni Ana na may maraming sachet ng asin sa loob ng eroplano. Kukuha ako. Ngunit nang makarating ang babaeng may blonde na buhok, nakita niyang nakakandado na ang kabinet ng mga gamit. At saka, sa loob lang ng sandaling iyon, ay nakatikim na ng matinding pagkatalo si Kuya Mataba. May nagbalot ng cable sa aparador, kaya hindi ko mabuksan. Masyado nang huli. Pasensya na, ginawa ko na ang lahat. Medyo kakaiba ang naramdaman ni Ana nang marinig iyon. Pero agad ding napahinto dahil sa malakas na sigaw ni Ate Mataba. Aniya, may naglagay talaga ng lason para patayin si Kuya Mataba, dahil nga sa kakapusan na ng mga gamit noon. Tiyak na gusto ng mamamatay tao na patayin pa ang iba para mabuhay siya.
At binanggit niya kay Fat Bro kanina na ang kapitan ay nasuffocate, kaya tiyak na dahil dito kaya pinatay niya si Fat Bro. At baka siya naman ang susunod. Kinabahan ang lahat dahil sa analysis ni Fat Sis. Hindi nila napansin si Away na palihim na pumasok sa gubat. Nang mga oras na iyon, nagkahiwa-hiwalay na sila sa maliliit na grupo. Kinanda daw ni Ana at Old Black ang cabinet, kaya nagkahalo na silang dalawa. Inanalisa niya na lahat sila ay kumain ng karne ng unggoy kagabi. Pero ang pinagkaiba lang kay Fat Brother ay kumain siya ng dagdag na isang hati ng kinain ng babaeng may blonde na buhok. Kaya nga ba ang babaeng may blonde na buhok ang unang target ng mamamatay? O kaya naman ay ang babaeng may blonde na buhok mismo ang mamamatay? Ano man ang isipin nila, wala silang mapagkasunduan. Kaya naman binuksan na lang nila ang aparador para mahati ang mga gamit para sa araw na iyon. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay, nawawala na pala ang mga pagkain sa loob. Samantala, ang babaeng may blonde na buhok naman ay naging kapares ni Kuya Jay. At nang makuha ni Kuya Jay ang cellphone ng kapitan, may nakita siyang video na nakakapangilabot. Nag-iiwan ng mensahe sa girlfriend niya ang kapitan sa video. Sinabi niya na malapit na siyang mamatay. Kahit na may lapag niya ng maayos ang eroplano, hindi niya kami hahayaang mabuhay. Kaya pinatakas ng kapitan ang kanyang kasintahan na si Olivia, para magtago at magpalit ng pangalan. Pinatunayan ng bidyong ito ang hinala ni Fat Sister. May taong sadyang nangangaso sa kanila, at halatang alam ito ng kapitan. Kaya siya ang unang pinatay ng mamamatay tao. Sino nga ba ang mamamatay tao? At ano ang kanyang pakay? Bakit nga ba nagbago ng ruta ang eroplano at lumipad dito? At bakit naman kailangang magtago si Away? May kinalaman kaya ang babaeng sumagot ng telepono sa pangyayaring ito? 3 tao na ang namatay sa loob ng 3 araw. Hindi lang ito nagdudulot ng takot sa lahat, kundi pati na rin ang takot na baka sila na ang susunod na biktima. At dahil dito, nagdudulot ito ng hinala sa buong kampo. Naniniwalang nasa gitna na ng mga tao ang mamamatay tao. Si Fat Sister ay hindi na nagtitiwala sa kahit sino. Kahit may intensyon ang babaeng blonde na mag-alok sa kanya ng kape bilang pakikipagkaibigan, diretso niya itong itinapon ng walang pag-aalinlangan. At pinagbabantaan pa niya ang babaeng blonde dahil kay Jay, ang boyfriend nito. Mukhang matagal na niyang pinaghihinalaan ang tunay na pagkatao ni Jay. Kaya naman agad silang nagkahiwalay. Pumasok sa gubat ang babaeng blonde na naiinis at nag-isang nagmuni-muni. Ngunit laking gulat niya nang makita ang lalaking may dalang baril na kanina pa pala siyang pinagmamasdan. Agad siyang tumakbo dahil sa takot, pero sadyang naabutan siya ni Kuya Gia na naghahanap sa kanya. Ngunit nang balak na nilang lumingon, bigla na lang nawala ang anino, at naiwan ang dalawa na tulala. Kasabay noon, nagawa na ni Away ang antena ng signal ng locator. At ang araw naman ngayon ay natatakpan ng ulap. Mas maganda ito para sa pag-akyat sa tuktok at paglalagay ng kagamitan. Pero iniisip ko ngayon kung sino ba talaga ang salarin. Kaya sabi ni Lauhei, kailangang 3 silang magkakasama para magbantayan ang isa't isa. Pagkatapos ng pag-uusap, napagpasyahan nilang sina Salamin at Ana ang sasama kay Away. Ang iba naman ay naiwan sa kampo para magbantayan din ang isa't isa. Pero habang naglalakad sila paakyat sa bundok, may napansin si Ana na kakaiba. May kinakain palang chewing gum si Away. Pinulot ni Ana, na nasa hulihan, ang balot ng chewing gum. Doon niya napagtanto na iyon pala ang nawawalang merienda kanina. Dahil doon, naisip ni Ana na may ibang balak si Away. Pero ngayon, dahil si Away lang ang marunong maglagay ng GP, kaya hindi na nagsalita pa si Ana. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-akyat, na aksidente ulit si Away. Hingal na hingal siyang nagsabi na kailangan niyang magpahinga saglit. Si Ana naman, dahil gusto na niyang makaalis agad, ay binuksan na ang GPS. Ngunit, sa pagdaan sa 100 puro bato, nadulas siya. Gumulong siya pababa ng bangin. Mabuti na lang at nahawakan siya agad ng lalaking may salamin sa likod niya. Pero kahit gaano pa kalakas, hindi niya kayang hilahin si Ana pataas. Mabuti na lang at dumating si Away para tumulong. Ito ang pumihil kay Ana para hindi tuluyang mahulog sa bangin. Pero habang pinagsisikapan nilang hilahin si Ana pataas, sinabi nitong naiwan niya ang locator sa bangin. Kung hindi ito makuha, masasayang ang lahat ng pagod nila. Dahil dito, hindi niya alintana ang panganib at inabot ito. At bago pa man sila mapagod, ligtas nilang nakuha ito. Samantala, sa kampo, ang babaeng may blonde na buhok ay nababagabag din dahil kay Fat Sister. Matapos niyang pag-isipan, napagtanto niyang hindi niya pala gaanong kilala ang boyfriend niya. Si Kuya Jay ay nagsasabing isang manunulat siya, pero hindi pa niya nakikitang sumulat si Kuya Jay. Naisip iyon ng babaeng may blonde na buhok kaya hindi niya napigil ang magtanong.
Ngunit biglang nagbago ang dating maamong ugali ni Kuya Jay. Marahas siyang humila sa babaeng may blonde na buhok at tinanong kung ano ang tinanong ni Fat Sister. Hanggang sa nasaktan na ang babaeng may blonde na buhok dahil kay Kuya Jay. Doon lang nagising si Gia sa sobrang pagkabaliw. Paulit-ulit niyang sinabi na sobra niya kasing mahal ang babaeng blonde. Dahil sa mayamang pamilya nito ay labis siyang napapahiya, kaya natatakot siya na baka maimpluwensyahan ng mga chismis ang kanilang dalisay na pag-iibigan. Kaya nawalan siya ng kontrol sa emosyon niya. Pero kahit na ganun, yung babaeng blonde na sobrang in love ay hindi naman gaanong nag-alala. Sabi lang niya, oras na para uminom ng gamot. Agad namang sumunod si Gia at tumayo para kumuha ng gamot. Habang naghihintay, nakita ng babaeng may blonde na buhok ang jacket ni Kuya Jay sa tabi. Bigla na lang niyang kinuha ang wallet sa loob nito. At nakakita nga siya ng ilang sikreto tungkol kay Kuya Jay. Puno iyon ng mga business card niya bilang abogado sa iba't ibang pangalan. Pinatunayan nito na may itinatago nga si Kuya Jay sa kanya. Samantala, nakarating na rin sa tuktok ng bundok ang 3 miyembro ng grupo. Wala pa ring signal ang mga cellphone dito. Mabuti na lang at nagtagumpay naman ang paglalagay ng GPS. At maingat na inayos pa ni Away gamit ang chewing gum para hindi matangay ng malakas na hangin. Nakita yun ni Ana at hindi niya napigil ang mang-asar. Ang swerte mo naman at may chewing gum ka para ma-secure ang plug. Napahiya naman si Away. At bago pa man dumilim ay nakabalik na silang 3 sa kampo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin maintindihan ng babaeng may blonde hair ang sikreto ni Kuya Jay. Ngunit hindi niya alam na may papalapit na naman na anino. Matagal nang hindi umuuwi ang kasintahan. Nag-aalalang tumakbo rin si Kuya Gia papasok sa kagubatan para maghanap. Ngunit sa oras na iyon, isang babaeng may blonde na buhok ang nagmamadaling tumakbo palabas. Sinabi niya na alam na niya kung sino ang tunay na salarin. Pagkatapos ay bumalik siya kasama ang kanyang kasintahan sa dating lugar. Sinabi niya na ang aninong iyon ay may hawak na baril sa likuran niya kanina pa. Ang pagkamatay ng mga tao ay tiyak na gawa ng taong iyon. Nakita ni Kuya Gia na parang hindi naniniwala at wala sa sarili. Naalala ng babaeng may blonde na buhok ang lahat ng panloloko sa kanya ni Kuya Jay. Dahil sa sobrang galit, bigla na lang niyang binato ang business card. Nakita iyon ni Kuya Jay kaya naman nagpaliwanag siya na nangyari na iyon noon pa. Pag-uwi raw niya ay magsasabi siya ng totoo sa kanya. Pagkatapos ay dumating si Salamin at tinawag silang dalawa para kumain. Huminto man ang pagtatalo nila. Naipit na ang binhi ng kawalan ng tiwala sa puso ng babaeng may blonde na buhok. Ito ang naging simula ng mga pagsubok na daranasin nilang dalawa. Isipin ko pa lang na nagpapadala na ng signal. Makakasakay na tayong lahat sa eroplano bukas. Tulog na tulog ang lahat ngayong gabi. Si Kuya Gia lang ang dilat ang mga mata, walang ekspresyon. Hindi ko alam ang iniisip niya. Kasabay nito, gising din si Away, ang wrestler. Pinaghahandaan niya ang pagbabalik niya. Para sa unang laban na naghihintay sa kanya. Mukhang ang mga merienda nga ay ninakaw ni Away. At matapos niyang nakawin at kainin ay gumawa pa siya ng ilang pull-ups para magsunog ng calories. Isang taong may disiplina talaga. Sayang, malapit na ang kanyang kamatayan. Kahit agad na nakita ni Away ang salarin, napahinto siya sandali dahil sa suot nitong maskara. Sa sumunod na segundo, walang kaalam-alam si Away at namatay na. Ika-5 araw na. 6 na tao na lang ang natitira. Pero hindi nila alam noon na patay na si Away. Kahit paulit-ulit na sinasabi ni Fat Sister na malamang patay na siya. Sinabi naman ni Ana sa lahat na magnanakaw si Away. At inamin niyang siya ang nakahuli kay Away kahapon. Kaya posibleng nahihiya si Away at umalis na lang sa kampo. Pero si Maitim, ang matino, naniniwala pa rin sa walang bangkay, walang kasalanan. Tinawagan silang lahat na maghanap ng magkakahiwa-hiwalay. Pero hinanap na nila ang buong paligid. Wala man lang kahit anino ni Away ang nakita. At ang mas importante, tanghali na ngayon. Bakit wala man lang silang naririnig na kahit anong ingay ng eroplano pang rescue? Nung mga oras na iyon, nagmungkahi si Salamin na kalimutan na muna si Away. At umakyat ulit sa bundok para tingnan kung nagpapadala pa ng signal ang locator. Sinang-ayunan naman ito ni Matangkad. Kaya't sinugo niya sina Ana at Salamin upang magsiyasat. Ngunit hindi nila alam na ang transmitter sa tuktok ng bundok ay sinira na. Habang umaakyat, biglang huminto si Salamin. Parang may ibig sabihin niyang sinabi na malapit na si Ana kay Mang Itim nitong mga nakaraang araw. At ito rin marahil ang dahilan kung bakit sinugo ni Mang Itim si Ana. Pagkatapos ay binigyan niya ng babala si Ana na huwag magtiwala sa sinuman. Sumagot naman si Ana, ikaw, paniniwalaan ko ba? Kuya,
muntik ka nang mahulog sa bangin. Kung gusto kitang saktan, noon ko pa binitawan ang kamay ko. Sisigat na sana si Ana, nang mapagtanto niyang may mga uwak na umiikot sa di kalayuan. Malinaw na ito ay masamang pangitain. Paglapit nila, natagpuan nga nila ang bangkay ni Away. Kasabay noon, biglang nagising si Lauhei sa kampo. Nang makita niyang natutulog ang lahat, lihim siyang tumayo at umalis. Ngunit hindi niya alam na kunwari lang natutulog si Aling Mataba. Pagkaalis nito ay agad siyang sumunod. Maya-maya ay nagising din ang babaeng may blonde na buhok dahil sa isang tawag. Alam niyang may kakaibang anino na naman na nagmamatsyag sa kanya sa gubat. Naisip niya ito at kinuha ang kahoy na panggatong sa tabi. Plano niyang tapusin na ang kalaban. Sa wakas, nakita na niya ang mukha ng taong papalapit, pero hindi na siya muling matatakot. Buong tapang siyang sumugod sa kalaban. Ngunit sa mismong pagsugod niya, bigla na lang naging si Diego ang lalaki. Doon lang nila nalaman na ang babaeng may gintong buhok ay nakaranas ng pananambang sa paaralan noong bata pa siya. Malaki ang epekto nito sa kanya. Kapag nakararanas siya ng matinding stress, naghahalusinate siya. Naalala ng lahat ang mga taong namatay noon. Dahil ba sa naghalusinate ang babaeng may blonde na buhok kaya niya ito nadisgrasya. Pero ipinagpalagay ni Ana na imposibleng siya ang may sala, dahil ang mga nauna ay may paliwanag pa. Pero ang isang mahina at walang laban na babae na tulad niya, paano niya mapapatay si Away? Mukhang mahirap iyon. Kaya kung hindi siya, sino? Hindi lang kung sino ang problema, kundi kung bakit. Pagkasabi niya noon, bigla na lang may naalala si Lauhei dahil sa kanyang trabaho. Kung kailangan talagang ipaliwanag kung bakit pinatay ng sospek ang biktima, tiyak na may kaugnayan ito sa eroplano. Dali-dali siyang pumunta sa loob ng eroplano at nagsimula siyang maghanap. Pero kahit na pinunit niya ang mga upuan at hinanap ang lahat, wala siyang mahanap sa loob ng eroplano. Maya-maya, gabi na naman. Ang ilang araw na init ay sinundan na ng kulog at kidlat. Mabilis na nagtago ang butiki sa loob ng eroplano sa siwang para makaiwas sa ulan. At dito rin nakabaon ang sagot sa matagal ng katanungan ng lahat. Nakita nilang punong-puno pala ang pagitan ng mga dingding ng eroplano ng mga droga. Ngunit noon ay wala silang kaalam-alam dito. Mabuti na lang at walang nangyaring masama noong ika-5 gabi. Masayang sinalubong ng lahat ang araw ng ika-6 na araw. Ngunit mas lumakas pa ang paghihinala nila sa isa't isa. Dahil kahapon, habang ginagamot ni Salamin si Diego, hindi sinasadya kung nakita ang tato sa likod niya. Agad na nakilala ng may karanasan kong mga mata na ito ay ang sagisag ng isang kilalang gang. Dahil dito, agad ko siyang tinanong. Ngunit hindi ko inaasahan ang kanyang matinding reaksyon. Agad kaming nagsuntukan. Nang marinig ng mga tao ang ingay, agad nilang pinigilan ang dalawa sa amin. Ginamit ni Kuya Jay ang init ng panahon para itago ang totoo, para malaman ang tunay na pagkatao ng lalaki. Hindi naman nabuko ng Salamin ang kasinungalingan niya. Dahil dito, nabawasan ang pag-aalinlangan ni Diego sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa kanila sa isang sulok ang pinagmulan ng tato. Nang dahil sa pagpapanggap na immigration lawyer, nakulong siya ng ilang taon. Kaya niya ito ipinagawa. Pagkalabas niya ng kulungan, nakilala niya ang babaeng minahal niya sa buong buhay niya, ang isang babaeng may blonde na buhok. Mula noon, nagbagong buhay na siya at hindi na muling lumabag sa batas. At ang dahilan kung bakit siya nagpumilit ay para hindi malaman ng kanyang kasintahan ang bagay na ito. Ngunit bago pa man matanggal ang hinala sa kanya ng lahat, ay dumating ang mas masamang balita. Ninakaw ang lahat ng bala sa bag ni Fat Sister kagabi. Iisa na lang ang natitirang bala sa baril niya, at nakapasok na iyon. Malinaw na ang baril ni Fat Sister ang nagbigay ng banta sa mamamatay tao. Mas lalong nagdulot ng takot sa lahat ang pangyayaring ito. Para mapabilis ang pagtakas sa lugar na ito, isinugest ni Old Black na suriin ulit ang kondisyon ng locator. Sa tingin mo ba may nagtanggal ng plug? Bukod kay Away na patay na, sina Ana at Salamin na lang ang nakakaalam ng eksaktong lokasyon ng locator. Halata namang nagdududa si Lauhei sa isa sa dalawa, pero ang hindi alam ni Lauhei, nagdududa rin si Ana sa sinasabi nitong insurance investigator. Dahil nakita niya noon si Fat Sister na may hinahanap sa kagubatan, para mapatunayan ang kanyang sarili. Sinabi ni Fat Sister ang tungkol sa pagsunod niya kay Lauhei, at sinabi pa niyang may itinatago sigurado ang lalaki sa malapit. Naging malalim ang iniisip ni Ana pagkarinig noon. Papasikat na ang gabi. Isang biglaang malakas na ulan ang nagtulak sa kanila palapit sa loob ng eroplano. Akala nila'y matatakpan sila ng ulan sa loob ng masikip na espasyo. Pero di nagtagal ay may tumutulong tubig na. Kaya naisip ni Ana na may itaas pang silid.
Kaya pala tumutulo ang tubig kahit buo naman ang balat ng eroplano. Agad na sinubukan ng lahat na sirain ang kisame pagkarinig nila noon. Walang nakapansin sa babaeng may blonde na buhok sa gilid na nagkaroon ulit ng guni-guni. Nagulat ang lahat sa mga nahulog na gamit. Punong-puno ng droga ang loob ng kisame. Agad na nakilala ng lalaking itim na iyon ay nakamamatay na cocaine. Ang 1 kilong iyan ay nagkakahalaga ng 1,800 sa Mexico. Sa Amerika naman, umaabot ng 300 kada gramo. Aba, lagpas $30 milyon kaya ang halaga nito. Muli na naman pinagdududa ni Ana ang propesyon ni Lauhe dahil sa sinabi na ito. Ngunit dahil dito, nabuo na ang nawawalang piraso ng istorya. Dahil pala sa pagdadala ng droga kaya lumipad ng mababa ang kapitan sa ibabaw ng kagubatan. Kasabay nito, pinatay din niya ang GPS para hindi ma-detect ng radar ng Amerika. Ngunit dahil din dito, nawala siya sa tamang direksyon. Hanggang sa naubusan ng gasolina ang eroplano at bumagsak. Kinumpirma ng video ng huling mensahe ng kapitan na mayroon siyang kasama. Ngunit may 2 tanong na ibinangga nito. Una, bakit naging traidor ang kapitan? Pangalawa, ang pagpatay ng mga kasamahan para itago ang krimen ay lalong magtutulak sa mga tao na hanapin ang dahilan. Kung bakit ginawa iyon? Habang nag-iisip ang lahat, biglang napansin ni Fat Sister na nawawala ang babaeng may blonde na buhok. Dali-daling tumayo si Kuya Jay ngunit pinigilan siya ni Blackie. Mapanuring sinabi nito na maaaring mas ligtas ang babaeng may blonde na buhok kung mag-isa siya. Pero ano pa nga ba ang makakapigil kay Kuya Gia? Ang hindi inaasahan, maging ang may alitan sa kanya na si Salamin ay masigasig din. Baligtad, si Mang Itim ang naging masama. Dahil dito, lahat ay kailangang kumilos. Ngunit hindi nila alam na tama si Mang Itim. Isang pagpatay ang palihim na papalapit na. Nang mga sandaling iyon, ang babaeng may blonde na buhok ay naaakit ng anino kanina. Ngunit pagkatapos ng kidlat, siya ay naging anyo ng mamamatay. At nang handa na siyang sumugod, dumating naman si Fat Sister na may dalang baril. Dali-dali niyang pinauwi ang babaeng blonde para humingi ng tulong. Samantalang siya ay titig na titig sa sospek, baka makatakas ito. Dahil sa pananakot niya, binitiwan ng sospek ang kutsilyo. Ngunit pagkatapos ng isang kidlat, bigla na lang itong nawala sa kinatatayuan. Si Fat Sister naman ay halos mapangiwi sa takot, ngunit sa huli, natalo pa rin siya ng sospek na may kakayahang mag-teleport. Sinurpresa siya at nagtagumpay. Maya-maya ay nahirapan na siyang huminga, at sa huli hindi nakaligtas sa kamatayan. Pagkatapos ay balak pang kunin ng mamamatay ang baril ni Fat Sister. Ngunit dahil sa mabilis na paglapit ng mga sumisigaw ay napilitan siyang sumuko. Pumasok na ang 7th araw. Ang pagkamatay ni Fat Sister ay lalong nagpaliit sa hanay ng mga posibleng sospek. Ngunit noon ay wala nang pakialam ang lahat sa paghahanap ng tunay na salarin. Ngayon, lahat ay nag-aalangan at naghihinalaan sa isa't isa. Lalo na sina Kuya Gia at ang kanyang asawa, pilit na inangkin ang baril. Si Salamin ay lubhang hindi nasisiyahan dito. Posible na ikaw ang kumuha ng mga bala kaya ka may hawak na baril. Kung ganoon, kunin mo kung kaya mo. Nakita ito ni Matandang Itim at muling nagpakita ng kabutihan. Nagsilbing tagapamagitan upang pag-isahin ang lahat, ngunit ang kanyang mga salita ay lubhang mapagkunwari sa paningin ni Ana. Ikinwento ni Ana ang kanyang pinagdaanan. Balak niya sanang pakasalan ang kanyang asawang adik at gumagamit ng ipinagbibili upang makabili ng droga. Ngunit sa isang pagsasaya, namatay ang kanyang fiancé dahil sa labis na paggamit ng droga. Kaya niya naisipang umalis ng bansa upang hanapin ang kanyang kaligtasan. Simula nang mangyari ang pagbagsak ng eroplano, si Mang Itim ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya. Ngunit si Mang Itim din pala ang sumira sa kanyang tiwala. Pagkatapos ay may kinuha siyang bala sa kanyang bulsa. Natagpuan na pala niya ang kinaroroonan ng itinatago ni Mang Itim ayon kay Aling Mataba. Hindi lang ang nawawalang bala ang nahanap, pati na rin ang isang baril. At ang pinaka-importante, mayroong satellite phone sa tabi nito. Hinala niya na patago palaging nakikipag-ugnayan si Mang Itim sa labas. Dahil dito, inamin na rin ni Mang Itim ang kanyang tunay na pagkatao. Isang ahente raw siya ng anti-drug unit. Ang misyon daw niya ay ang palihim na imbestigahan ang kaso ng pagpuslit ng droga sa eroplano. At kung isa nga siyang drug trafficker, pwede niya sanang pinatay ang lahat pagkatapos ng pagbagsak ng eroplano. Ang bala nga ni Fat Sister ay kinuha nga ni Lauhe. Pero ito ay dahil din sa pag-iingat para sa kaligtasan nating lahat. Tungkol naman sa satellite phone, hindi niya talaga alam kung ano ang nangyari. Nang sa huli ay naalala niya ang kanyang wallet na magpapatunay sa kanyang pagkatao. Ngunit nang mabuksan niya ang kanyang wallet ay wala siyang nakitang drug enforcement ID ni Lauhe. Agad na naalarma si Lauhe. Tiyak na natuklasan na rin ng kriminal ang kanyang lihim na pinagtataguan. Para mailihis ang sisi,
Kaya niya ninakaw ang mga dokumento at iniwan ang satellite phone doon. Ngunit ang sunod-sunod niyang kasinungalingan ay hindi na pinaniwalaan ng marami. Nagalit si Kuya Gia at agad na binato ng puwit ng baril si Lao Hei hanggang sa mawalan ito ng malay. Ngayon, nasa mahirap na kalagayan si Ana. Sa pananaw niya, bukod sa kanya at sa walang laban na babaeng may gintong buhok, sina Lao Hei, Kuya Gia, at ang lalaking may salamin ay pawang posibleng pumatay sa lahat. Ngunit dahil hindi niya alam kung totoo o hindi ang pagkatao ni Lao Hei, mahirap din para sa kanya ang magdesisyon kung sino ang dapat sisihin. Pinayuhan siya ni Lao Hei na mag-isip ng mabuti. May kasalanan na si Gia Ge ngayon at may hawak na baril. At kagabi naman, si Aiwer ang unang tumakbo palabas ng eroplano. Pareho silang may sapat na oras para gumawa ng krimen. Pero hindi natinag si Ana sa pagkakataong ito. Paniwalaan mo ako. Pero ni minsan hindi mo naman ako pinaniwalaan. May dahilan si Lao Hei kung bakit hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan si Ana. Pareho kasi siyang gumagamit at nagtitinda ng droga ng kanyang fiancé. Kaya hindi niya lubos na maialis sa isip ang posibilidad na may kinalaman si Ana sa mga nakumpiskang droga. Pero ayaw nang makipagtalo ni Ana sa kanya. Dahil ayaw pa rin itong ibigay ang password ng satellite phone. Umalis na siya at nagplano na kasama ang dalawa pa. Gusto ni Kuya Jay na pilitin itong magsalita gamit ang karahasan. Pero dahil may pag-aalinlangan pa rin si Ana, minabuti niyang suriin muna ang locator. Sa huli, nagpasya silang gawin ang dalawang bagay ng sabay. Ang mga nakakuha ng mixing papel ay mananatili at susubukang kumpiskahin ang impormasyon. Ang iba naman ay aakyat sa bundok para suriin ang kondisyon ng locator. Ang salamin ng malas na nakakuha ng mixing papel. Kahit na ang kanyang pagsuntok ay mukhang napaka-agresibo. Hindi niya pa rin napagsasalita ang matandang itim pagkatapos ng santukan. Samantala, ang ahensya ng anti-droga ay sa wakas ay natuklasan ang pagkawala ng matandang itim. Nagpadala sila ng dalawang ahente para hanapin ang airline company. Di nila inaasahan na ang sumalubong sa kanila ay ang girlfriend ng kapitan ng eroplano, si Cola. Nakausap nila sa telepono kanina. At hinarap nila ang isyu tungkol sa kapitan na nasangkot sa paggamit ng droga at nakasibak ang lisensya. Sinabi naman ni Cola na binigyan siya ng kumpanya ng pagkakataong makapagbagong buhay. Maayos at kapanipaniwala ang sagot niya. Sa huli, wala silang nagawa at umuwi na lang ang dalawa. Samantala, mas pinagbuti naman ni Salamin ang kanyang plano laban kay Itim. Ginamit niya ang gunting para bunutin ang kuko sa paa ni Lao Hei. Ang hapdi, nakakakilabot, para akong kinikilabutan. Nakarating na sa tuktok ng bundok ang tatlong miyembro ng grupo. Pagkatapos ng pagsusuri, natuklasan ni Ana na tumigil na sa paggana ang locator. Ngunit buti na lang at nang may pasok ulit ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpadala na ulit ito ng signal. Sa wakas, natanggap na rin ng mabagal na ahensya ng anti-droga ang impormasyon. Ngunit dahil sa luma na ang gamit at analog signal ang ginagamit, hanggang 20 kilometro lang ang radius ng coordinate na matukoy natin. Para sa isang tropikal na kagubatan na puno ng mga puno, malawak pa rin iyon. Pero buti na lang at may kampo ang militar ng Mexico malapit sa kagubatan. At may mga helicopter pa sila. Isang magandang balita ito para sa pagsagip kay Old Black. Pinayuhan sila ng direktor na huwag nang makialam pa. Dahil sa pagkasira ng relasyon ng dalawang bansa, hindi naman pala legal ang misyon ni Lao Hei sa Mexico. Pero handa nang mamatay si Hei Jia para sa kanya. Dahil mag-asawa sila ni Lao Hei at magkasama sa iisang higaan. Pero hindi niya alam, may taong papalapit kay Lao Hei, na nakatali, na may dalang kutsilyong gawa sa bahay. Akala niya, nasa bingit na ng kamatayan si Lao Hei. Pero hindi pala, si Ana ang dumating. Dahil nag-isip siya dahil sa mga sinabi ni Lao Hei kanina, kung ang kasama nga sa pagdadala ng droga ay si Mang Itim. Maaari sana niyang patayin silang lahat noong una pa lang dahil may dala siyang baril. Hindi na niya kailangang magpahamak pa sa pamamagitan ng pagpatay. At kung aalisin na natin sina Away na patay na at ang sarili niya, si Salamin na lang ang natitira na kayang putulin ang signal ng locator sa tuktok ng bundok. Kaya kung palalayain niya si Mang Itim, magkakaroon ng tatlong panig na balanse. At para sa kanya, isang paraan iyon para makaligtas. Kaya pagkatapos niyang pag-isipan ng mabuti, pinili niyang palayain si Mang Itim. Sabay babala na huwag nang magpakita sa paligid ng kampo. Kung hindi, ituturing siyang salarin at babarilin na lang. Kinaumagahan, natuklasan nilang tumakas si Mang Itim. Base sa naputol na lubid, malinaw na may nagpalaya sa kanya, lalong sumikip ang dibdib ng mga nasa kampo. Nang makumpirma ni Salamin na si Ana ang may gawa, galit na nagpahayag na ayaw na niyang makasama si Ana. At pinagpaimpake naman ni Diego, na may hawak na baril, ang babaeng may blonde na buhok. Natanggap na naman kasi ang signal. Malapit na sigurong dumating ang mga rescuer. Mas gusto pa niyang umalis kasama ang babaeng may blonde na buhok kaysa magtiwala pa sa kahit sino.
Kaya naman tuluyan ng nag-iisa ang iilang nakaligtas. At tama nga si Diego. Ang mga tauhan ng militar ng Mexico na inatas ang maghanap at magligtas ay umalis na nga, pero hindi sila nakapagtiis hanggang sa dumating ang mga rescuer. Nabasa na ng dugo ang likuran ng damit ng dalawa. Si Ana, ang unang nakakita, ay dali-daling tumingin sa paligid. Ngunit pagkaraan ng isang segundo, sumulpot din si Mang Itim mula sa kakahuyan. Ikaw, bakit ka na naman nandito? Binalaan na kita kung ano ang gagawin ko kapag nakita kita ulit. Layo ka sa akin. Hindi ko ginawa yan. Sino iyon? Ang huling dumating ay si Salamin. Pagkakita niya nito ay agad niyang kinuha ang baril sa lupa. Akala ni Salamin ay nagtutulungan ang dalawa, kaya niya pinatay ang mag-asawa ng palihim. Pero nagalit si Ana at sinabi kung nagtutulungan nga sila, bakit pa nila tinalian si Black at pinag-utos kay Salamin na pahirapan siya. Akala ni Salamin ay alam na niya ang lahat. Malinaw na dalawang propesyonal na mamamatay tao ang mga ito kaya naman nila ininsayo ang palabas na ito. Nang makita nilang nag-aagawan na ng patalim ang dalawa, natakot din si Mang Itim na baka may mangyaring hindi inaasahan. Dali-dali niyang pinayuhan ang dalawa na ibaba na ang kanilang mga armas. Ngunit ang ginawa niya ay nagresulta sa pagtutok ng baril sa kanya. Hindi, at sa gitna ng tensyon at pag-aaway. Sa wakas, narinig na nila ang dagandong ng mga helikopter mula sa itaas. Agad nilang naunawaan na malapit na ang mga tauhan ng pagliligtas, ang hindi inaasahan ng ilan. Dahil sa makapal na ulap na humaharang sa paningin sa ibaba, ay hindi nila nakita ang kinaroroonan ng mga ito ng piloto. Kaya diretso siyang lumipad papunta sa kabilang direksyon. Dahil dito, nawalan na naman ng pag-asa ang ilan. Dali-daling pinayuhan ni Mang Itim ang lahat na itigil ang pagdududa. Kailangan nilang makarating sa tuktok ng bundok at makapagsiga ng apoy, bago dumating ang susunod na helicopter. Darating din ang piloto at mahahanap tayo dahil sa usok. Ngunit nang ibaba na ng lalaking may salamin ang kanyang armas at susubukan ng makipag-usap, nakita niyang hindi pa rin binababa ni Ana ang kanyang baril. Iginiit niya na kailangang itapon muna ng lalaking may salamin ang baril bago sila mag-usap. Wala siyang nagawa kundi alisin muna ang bala sa baril. At pagkatapos ay inihagis ito sa malapit na lawa. Pagkatapos ay pinagmadali na ni Ana ang lahat na umakyat sa bundok, ngunit dahil wala na siyang baril, naging maingat na ang lalaking may salamin. Dahil sa pag-akyat sa bundok ay dadaan kami sa isang matarik na bangin. Nangunguna siya, at nag-aalala siyang baka mamameril silang dalawa dahil akala nila'y mga kriminal sila, kaya't iminungkahi niyang mauna silang dalawa sa pag-akyat, siya naman ang susunod sa likuran. Nakita ni Ana na may katuturan ang sinabi nito kaya hindi na siya nag-alala, dahil siya lang ang may hawak ng baril sa grupo. Kaya hindi siya natatakot sa anumang gagawin ng dalawa. Kasabay noon, pagkadating pa lang sa bansa ng mag-isang si Black Sister, pinigilan na agad siya ng mga awtoridad ng Mexico. Hindi na nila pinapayagan ang mga organisasyon ng Amerika na magpatakbo rito, para maiwasan ang muling paglitaw ng mga sekreto at palihim na operasyon. Kaya naman napipilitan siyang manatili sa opisina at mag-alala na lamang. Samantala, dahil sa sugat sa paa ni Old Black, nahirapan siyang gumalaw. Kaya naman paulit-ulit silang humihinto sa paglalakad sa matarik na daan. Habang nagpapahinga ang dalawa, biglang may narinig silang putok ng baril sa ibaba. Napaisip siya na ang baril ni Glasses ay naihulog na sa batis. Lalo silang natakot at dali-daling tumakbo pababa ng bundok. Ngunit pagdating nila roon, natuklasan nilang ang lalaki ay nakahandusay na sa lupa, tinamaan sa likod. Dahil sa pagbagsak niya, ang ulo niya ay lumubog sa isang maliit na latian. Sa oras na iyon, ang mukha na niya ay halos kinain na ng mga piranha sa tubig. Kahit ang mga madalas manood ng pelikula ay magtataka sa mga oras na ito. Totoo kaya ang nakita ng babaeng may blonde na buhok? Mayroon nga bang ika-11 tao sa kailaliman ng kagubatan? Pero saan kaya siya nagtago at ano ang kinain niya nitong mga nakaraang araw? At ito rin ang pinakamalaking misteryo sa palabas na ito. Wala nang lakas si Ana para pag-isipan pa ito. Dahil sa pagkaantala, palampes na nila ang pinakamainam na oras para umakyat sa tuktok ng bundok. Dahil magdidilim na, nagpas siyang magtago na lang sila sa loob ng eroplano. Pagkatapos, mahigpit na isinara ni Mang Itim ang pinto gamit ang lubid. Sa ganoon, kung mayroong ika-11 tao nga sa labas, sisiguradong mag-iindi ito kung susubukan nitong pumasok at manakit. Ngunit habang mahimbing na natutulog si Lauhei, bigla namang damilat si Ana na nasa gilid niya. Lumipas ang oras at muling sumapit ang hating gabi. Isang itim na kamay ang palihim na kumuha ng satellite phone na nakatago sa dilim. Maya-maya pa ay sinagot na ni Cola ang tawag. Kanina pa niya palihim na binabantayan ang bawat kilos ng militar. Malinaw na sa kanya ngayon ang bilang ng mga tao sa kampo at ang mga armas na dala nila.
Ika-9 na araw na. Madilim pa rin ang langit dahil sa ulap. Maaga pa man ay nakarating na sina Mang Itim at Ana sa tuktok ng bundok. Pero dahil sa makapal na hamog, napilitan silang maupo na lang doon. Naramdaman ni Mang Itim na lalong sumasakit ang kanyang mga daliri sa paa. Pagtanggal niya ng sapatos at medyas, nakita niyang namamaga na ang sugat. Maalagang nag-alok si Ana na magpakulo ng tubig para gamutin ang sugat. Agad namang tumanggi si Mang Itim. At pinayuhan si Ana na manatili na lang silang magkasama. Pero ang babang babaeng ito ay hindi nakikinig. At talagang nagpumilit na may mahanap siyang ligtas sa paligid. Hindi ko inaasahan na mawawala siya maya-maya lang sa makapal na ambon. At nangyari nga, dumating ulit ang panganib. Sa sumunod na segundo, nang marinig ang hiyaw, dali-daling sumigaw si Lauhei. Ngunit ang samalubong sa kanya ay ang madilim na muso ng baril. Nang makita iyon ni Lauhei, naisipan din niyang magtago sa makapal na ambon. Ang malas, sa likod niya ay bangin. Sa kawalan ng pag-asa, naiusal niya ang nasa isip, kung para nga sa mga ipinagbabawal na gamot, bakit kailangang patayin ng kalaban ang lahat? Ngunit sa huli, hindi rin nasagot ang tanong ni Lauhei. Matapos matiyak na nahulog na si Lauhei sa bangin, muli na namang nilapitan ng salarin si Ana na nawawalan ng malay. Sa pagkakataong ito, tinanggal na niya ang maskara. Ikaw pala ang hayop na to. Nakita niyo na yan, nahulaan na ninyo siguro kung sino ang may sala. Pero bakit niya ginawa yun? Alam mo ba? At paano naman siya makakatakas sa masukal na gubat na to? Ang susunod na mangyayari, masasindak ka talaga. 12:00 na ng ika-9 na araw. Natagpuan na rin ng mga rescuer ang locator sa tuktok ng bundok. Pero ang kakaiba, wala namang tao sa paligid. Wala silang nagawa kundi lamandang doon ang militar. Pagkatapos, doon na nila ginawang sentro ang kanilang operasyon sa pagliligtas sa loob ng 5 kilometro. Di nagtagal, natagpuan na nila ang mga labi ng eroplano. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paghahanap sa gubat, at nakakita pa sila ng 9 na bangkay na maayos na nakapatong sa isa't isa. Pagkatapos ng mabilisang pagsusuri, nakita ng commander na pinatay ang mga ito. Pero para malaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay, kailangan nating maghintay sa resulta ng autopsy ng mga forensic expert. Ngunit pagkatapos nilang maayos ang mga gamit at makabalik sa kampo, natuklasan nilang may 10 passport pala sa eroplano. Dahil may isang tao pang hindi pa natagpuan sa gubat, napagpasyahan ng commander na siya ang salarin. Kaya't nagpadala siya ng mga sundalo para maghanap ulit, at para maging sigurado, nakipag-ugnayan din siya sa mga eksperto sa forensic para sa autopsy. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang pag-uusap ay matagal nang pinagmamasdan ni Cora. Matagumpay niya itong naharang sa daan patungo sa kampo, at nang hindi ito maghinala, bigla na lamang siyang umatake. Pagkatapos ay nagpanggap si Cora na siya ang forensic investigator at pumasok sa kampo. Dahil hindi pa nila nakikita ang mukha nito, hindi ito pinaghihinalaan ng mga sundalo. Maya-maya ay dinala na siya sa pintuan ng morgue. Ngunit ang hindi niya alam, sa kabilang morgue, isang matalim na kutsilyo ang palihim na tumusok sa sako ng bangkay, at isang bangkay na dapat ay patay na ang dahan-daang tumayo. Gamit pala niya ang gamot ni Fat Brother para magpanggap na patay at magtago, at nakaligtas sa gubat sa tulong ng militar. At ang nakagawa ng napakaisipang plano ay ang salamin, na hindi inaasahan ng lahat. Nakita siyang may hawak na kutsilyo at lumapit sa mga katawan. Plano niyang tiisin ang masamang amoy at suriin ang katawan ng lahat, ngunit bigla na lang may narinig kaming ingay mula sa labas. Si Cola pala, gusto niyang ilayo ang mga sundalo sa morgue. Paliwanag niya, baka daw hindi kaya ng sundalo ang karahasan, at magkaroon ng trauma. Pero ang masipag na sundalo ay gusto pa ring magbantay. Hindi niya alam na magsisisi siya kaagad sa desisyon niya. Dahil pagpasok pa lang niya, agad siyang binagsakan ng salamin na nakatago. Ngunit hindi gaya ng inaasahan, hindi masaya ang reaksyon ni Cola sa nakita niya. At natauhan lamang siya nang magsalita ang lalaking may salamin. Pagkatapos ay napilitan siyang maging malambing sa lalaking may salamin. Kahit na may napansin ang lalaking may salamin, hindi na siya nagsalita, sapagkat siya ay nabighani na ng saya dahil sa tagumpay. Kinuha niya mula sa katawang binuksan ng isang pakete ng droga, at ito rin ang pinakamatalinong bahagi ng buong plano. Balik tayo sa unang araw. Dahil halos mabunyag na ng kapitan ang sikreto nilang dalawa sa pagdadala ng droga, kaya naman pinatay ng lalaking may salamin ang kapitan. At ang bangkay nito ang nagbigay sa kanya ng ideya kung paano magtatago ng droga. Kinabukasan, pinatay niya ang matabang lalaki gamit ang lason na mula sa nakal-alasong kabute. Ang layunin niya ay ang gamot na nasa kamay nito na pampigil sa sakit sa puso. Dahil dalubhasa sa gamot ang lalaking may salamin, alam niya na may gamot na magpapanggap na patay. Para sa huli, makatakas siya sa mga sundalo. Sunod-sunod na niyang pinatay ang mga pasahero. Una,
para maitago ang kanyang pagkatao bilang mamamatay tao. At pangalawa, para makakuha ng sapat na bangkay para itago ang droga. At tinawag niya ang kanyang kasintahan na si Cola para tumulong. Sa isang banda, para tulungan siyang sirain ang mga ebidensya. At sa kabilang banda, plano nilang makatakas silang dalawa. Pagkatapos ay mabilis nilang binuhusan ng gasolina ang buong silid. At sinunog ang lahat ng ebidensya. Ngunit hindi nila napansin na ang sundalong una nilang nakaharap ay nagising dahil sa usok. Nakapagtakas din naman kami ng ligtas. Kasabay noon, ang nag-aalalang si Ate Black ay sa wakas ay nalaman din ang balita na natagpuan na ang eroplano. Dahil may posibilidad na nasa siyam na bangkay ang kanyang asawa, ang militar ay wala ring nagawa kundi bigyan siya ng espesyal na pahintulot na pumunta para makilala ang mga bangkay. Ngunit ng mga sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Pagkatapos noon, nakita nilang may isang SUV ang mabilis na umalis. Ang atensyon ng lahat ay naaga ng mga ito. Hindi ko akalain na ganito na pala ang nangyari sa morgue. Dahil ang sundalo ay pinagtaksilan mula sa likuran. Ang alam niya lang ngayon ay isa sa siyam na bangkay ang may sala. Pero dahil ang 8 bangkay ay sinunog na lahat, walang nakakaalam kung sino talaga ang may gawa. Siguradong may maiisip na ang mga kaklase natin na si Lao Hei ay nasa gubat pa. Ganito na lang, si Lao Hei ay parang may kapangyarihan. Nabaril siya ng 2 beses at nahulog mula sa isang bangin na 12-12 ng metro ang taas. Pero nasalo siya ng mga sanga ng puno, at nakaligtas pa siya. Grabe yun, sobrang grabe, di makapaniwala, at kahit na nakaligtas siya, sa totoo lang, hindi rin siya mahahanap ng mga unang rescue na ipinadala. Pero may kinuha siyang salamin sa kanyang bulsa, maging matagumpay ang pagsasalamin ng sikat ng araw, at sa huli ay hindi inaasahang nakakuha ng tulong. Ika-10 araw na. Si Mang Itim, matapos ang operasyon, ay ligtas na mula sa panganib ng kamatayan. At dahil sa kanyang pambihirang lakas, agad niyang ibinalita sa lahat ang kanyang mga naranasan sa loob ng ilang araw. Nang malaman niya kay Aling Itim na 3 sa mga katawan sa bahay ay mga babae, agad na naisip ni Mang Itim kung sino ang salarin. Dahil naalis na ang 3 babaeng naroon, lahat ng ibang lalaki ay personal niyang nasaksihang namatay, maliban na lang nang makita niya ang salamin. Ang mukha nito ay hindi na makikilala dahil sa mga piranha, kaya napagpasyahan ni Old Black na ang salamin ay tiyak na isinuot ng ibang katawan sa kanyang damit, at kinuha ang mga bala na dati niyang inalis. Pagkatapos ay pinukpok ang mga primer para makagawa ng ingay at makuha ang atensyon ng lahat, para gayahin ang kanyang pagkamatay. Ngayon kailangan na lang sundan ang address ng airline company. Siguradong matatagpuan ang bakas ng salamin. Ngunit ang salamin sa oras na iyon ay walang kamalay-malay sa nalalapit na kapahamakan. Habang naghahanda siya ng masarap na handaan ng mushroom para kay Cola, nagrereklamo rin siya sa kakulangan ng kakayahan ng kapitan. Ang dahilan kung bakit sila lumipad ng ilang oras at nasa gitna pa rin ng kagubatan, ay dahil iniiwasan ng kapitan ang radar ng militar ng Amerika. Kaya naman pinatay niya ang GPS. Ngunit dahil din dito, nawalan ng direksyon ang kapitan. Nang huli ay nauubos ang gasolina kaya bumagsak ang eroplano. At habang sinasabi iyan, naramdaman ni Cola na may pumipigil sa kanyang lalamunan. Ang kinain pala niya ay knuckle-alasong mushroom sa gubat. Sa wakas, nalutas na ang lahat ng palaisipan. Natatandaan mo pa ba ang huling mensahe ng kapitan sa unang episode? Ang tinutukoy niyang kasintahan na si Cordelia ay ang buong pangalan ni Cola. Ikaw yun, hindi ba? Ang laki ng reaksyon ng lalaki nang makita niya ang video, dahil nalaman niyang niloko siya ng girlfriend niya. Ngayon, tapos na ang lalaking kasama niya sa gubat, kaya naman, ang babae naman ang susunod. Agad namatay si Cora dahil sa paulit-ulit na pag-agaw ng hininga. Mabilis namang sumakay si lalaki sa eroplano para dalhin ang droga sa Amerika at kumita ng malaki. Pero hindi niya inakala na matagal na siyang nahanap ni Lao Hei at ng mga tauhan nito. At habang siya'y umaangat na sa ere, parang baliw na pinagbabaril siya ni Lao Hei. Pero wala rin siyang nagawa kundi magalit, at pinanood na lang na makatakas ang kalaban. Agad na muling lumipad si Glasses sa ibabaw ng gubat, pero ng mga sandaling iyon, isang nakakasirang alarma ang umalingaw-ngaw mula sa eroplano. Doon niya napagtanto na ang tangke ng gasolina ay, sa malas, nauubos na naman. Ang walang saysay na pagpapaputok pala ni Lao Hei kanina ay tumama sa tangke ng gasolina. Sa sumunod na segundo, biglang huminto ang pag-ugong ng makina. At sa pagkakataong ito, bukod sa konting droga sa eroplano, wala na siyang ibang maasahan pa gaya ng dati.